Okay, so let's proceed sa mga example problems natin, no? About measurement error, uncertainty, tsaka data decisions. So, yung mga problems dito, kinuha ko lang to sa reference natin. And I suggest na balikan nyo to and pag-aralan nyo mabuti kasi marami na tayong cover dito sa example problems natin. So, number 1, ito. The following masses were recorded for 12 different US quarters, all given in grams. So, yan yung mga values. Report the mean, median, range, standard deviation, and variance for this data. So, may hindi pala ako na-cover sa inyo dun sa lecture, which is itong median, no? Yung median ay kinukuha lang dyan basically yung middle value, kaya siya median, no? Okay, so punta ako dito sa isang app ko, isang notes app ko. So, yan. Makikita niyo dito, sinet up ko na siya, no? Para makasave tayo ng time. So, ito yung mga data natin. Gamit ako ng highlighter siguro. Yan, so ito yung mga data natin. And then, yan. Yan yung mga data natin. And, kinuha natin yung number of samples dito or number of readings, which is 212, no? Yan, 212. Then pinapakuha yung mean. So kung kukunin natin yung mean, wait lang, ando ko pala kasi gagamitin ko yung numbers. So to get the mean, kukunin lang muna natin yung, kunin ko lang muna to. Gamit tayo ng magic. Copy, paste. And itang ko lang muna dito na guys. So yan siya. Kukunin yan. Kukunin natin yung summation. Kasi nga, summation of individual readings. So lagyan ko lang ng plus dito yan. So ito yun kapag manual, no? Manual computation. And divided by all over 12. So dapat ang makukuha yung number dyan ay ito. So susulat ko na lang dito. Is equal to 5 point. Yung numerator muna. Sige. Numerator muna. Makuha nyo dapat sa numerator ay 67.0 over 12 is equal to 5.58333 grams. So yan yung mean ng ating dataset. Okay, so yan, 1 point na agad yan. Hindi pa lang kasi problem solving. Okay, sabi dito next, median. So nanulit siya, nakalista ulit yung median, no? So median, ang gagawin mo muna dito is isa-sort nyo muna yung data from lowest to highest. So ito, ginawa ko na siya for you guys. So nakasort na yan. Then, since ang ating number of readings ay even, ito, even siya. So, pag even, kukunin nyo ngayon yung nasa gitnang value, di ba? Since wala siyang nasa gitna. So, pag divide natin siya sa 2, so 6, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. So, kukunin nyo ngayon yung pang 6 tsaka pang 7 kasi siya yung nasa gitnang value. Kasi nga, hindi naman siya odd number. Kung odd number yan, yung nasa gitna lang talaga. Halimbawa, kung 11 lang yung readings. So, ang kukunin yung median dyan. Ang median ay yung number 6 na reading, no? So, since 12, so ang gagawin natin dyan is median is equal to ito, yung 6th value, 5.552 plus yung pang 7. Nagkataon na parehas lang sila. Kukunin nyo yung average ng dalawa na yun, which is yun pa din. So, ito yung median value natin.
Okay? So, hope naka-follow kayo. Next natin is range. So, range is the absolute value, no? Ng difference ng highest tsaka lowest. So, highest value natin ay 5.684 minus 5.536. So, ito ay pag nilagay sa calculator, 0.148 grams. Grams pa rin. Grams. So, ito yung range natin. Difference ng highest at lowest value. Okay? Ito, game. Ito ang matrabaho, yung standard deviation. So, yung formula ng standard deviation, ito na makikita nyo dito. Ito siya. Yan ang formula ng standard deviation. So, himayin natin ngayon yan. Pag manually, kukumpete siya manually, no? Ang technique dyan is, ilista nyo muna lahat ng individual readings. Yan. So, pag nalista nyo na lahat ng individual readings, ito na yung kakalabasan yan. So, ito sinamarize ko na ulit sa inyo. Para madali. So, explain ko na lang sa inyo to. So, ito yung individual readings. Itong part na to. Yan ang mga individual readings natin. So, since in-arrange natin siya from lowest to highest, so, in-adapt ko na lang din. So, yan. Then, na-determine natin yung mean kanina, no, sa start, which is ito, 5.58233. So, inano ko na dito, binawasan ko na. Ginawa ko na ng 5.583. So, ito na yung mean. So, pare-pares lang yan. Ima-minus lang kasi siya. Okay? So, yan siya. Next, ang operation kasi dito ay individual reading minus yung mean. So, individual reading, ito. Individual reading minus mean, ito yung kakalabasan. Okay, huwag muna kayo mag-focus na sa kulay blue. Dito sa second column. Dito muna tayo sa dito sa part na to. Dito muna kayo mag-focus. So, pag minus, ito yung kakalabasan. Which is ito yun. Okay, yung black mo na. So, sa first one, 5.536 minus 5.583 is equal to negative 0.047. So, gagawin nyo yan sa lahat ng individual readings natin. So, yan. Yan na siya, diba? Alista na lahat dito. Tapos, makikita nyo dun sa formula ulit. Balik tayo. May squared dito. Yan. So, i-squared daw natin yung difference na yun. So, tanggalin ko ulit highlight. In-square siya. Ang kalabasan pag in-square, eto na siya. Ay, nabura ko. Eto siya. Yan. So, eto na yung mga yun. Mga reading na yun. So, yun na siya pag squared na yun. Then, after nyo ma-square, etong symbol na to, yung sigma na yan. Ibig sabihin yan ay sigma nga ba yan? Oh, yeah. Sigma yan. Yan ay summation. Ibig sabihin kukunin niyo yung sum ng lahat nitong mga in-squared, naka-squared. So, yung summation, eto na yan. Nasa pinakababa. So, 0.0343. So, di pa tapos, no? After nyan, nakuha na natin yung numerator sa loob. Therefore, nalagay na natin dito yung 0.0343 over, ano yung n natin? 12, di ba? So, meron tayong 12 minus 1. So, ang ating standard deviation ay square root of, hindi pa tapos, square root of, hindi, naka-ano na pala to. Wait lang, i-check natin sa calcu. Wait lang. 0.0343 divided by 11. So, ito ay mahabang numero. So, ilalagay ko lang muna yung number, no? 0.003118. Paulit-ulit na yan. Hanggang dulo. So, ang final answer ay 0.05.
natin. May space pa ako. 0.05583. Yan ang ating standard deviation. Okay? So, yan na. Nakuha natin standard deviation. Mahaba yung process. Sa calculator nyo, guys, i-explore nyo siya kasi iba-iba siya per type ng calculator. I-explore nyo paano gamitin yung stat function. Nakikita nyo yan sa calculator. Check function in your respective scientific calculators. So, iba-iba yan. Doon, makikita nyo na doon. Pwede nyo na makuha yung mean, standard deviation. Yun yung halos pwede sa stat. Parang i-input nyo na lang yung mga individual readings. Tapos, automatic nyo na i-compute. Pero sa exam natin, papagawa ko yung long method sa inyo. Siguro kahit once lang yun sa exam. Para matuto kayo mag-compute manually. So, in the future, hindi nyo na siya masyadong gagawin. More on automatically na. Okay? Next natin is yung variance. Variance is just the square of the standard deviation. So, 0.05583 squared equals 0.0031166. So, yan yung variance natin. Okay? So, ito yung number 2 problem natin. No? So, Berglund and Wichart investigated the quantitative determination of chromium in high alloy steels by a potentiometric titration of chromium 6+. Before titrating, the steel was dissolved in acid and the chromium oxidized to chromium 6+ by peroxidized sulfate. The following are the results, percent weight by weight chromium, for the analysis of a single reference steel. So, ito yung mga data nila. So, meron tayong 8 data sets dyan. Calculate daw the mean, standard deviation, and the 95% confidence interval about the mean. Tapos, may tanong pa dito, what does this confidence interval mean? So, punta tayo ulit dito sa ating notes. So, makikita nyo dito, no? Naka-prepare na ulit siya. Then, since na-compute na naman natin yung mean tsaka standard deviation sa problem 1, so, hindi ko na siya uulitin dito kung paano ginawa. So, you can do it on your own. You can also do it on the calculator, no? Yung shortcut na sinasabi ko, yung stat function. So, i-practice nyo yun. So, sa exam naman, sasabihin ko na lang pag-use long method in determining the mean or standard deviation. Tapos, pag walang nakalagay na ganun, ibig sabihin, pwede kayong mag-shortcut. So, nakuha na yung mean. Ito siya, tsaka standard deviation. And also, ang ating N ay 8, since may 8 readings tayo. And ang ating degrees of freedom ay 8 minus 1, which is 7. Okay. So, yan na. Nakasetup na yung mga data natin. So, ang bago lang dun sa tanong ay yung confidence interval, no? So, ang confidence interval, ito yung formula nun. Pinakita ko sa inyo sa presentation sa recording, no? Itong mean plus minus standard deviation times t, yung t dyan ay galing sa ating t table, divided by the square root of n. So, paano natin siya i-fill up? Ngayon. So, first of all, kunin natin yung value ng ating t sa table. So, pupunta ako ngayon sa table ng T. Nakasave pa. Dito sa pati PowerPoint. Ito siya. Okay. Ito kasi yung value ng T sa lahat to actually. Basta may T-test na gagawin. Ito siya. So, ang ating confidence interval daw at 95%. So, putingin tayo dito sa 95%. Okay, dito. Ayan. Tapos, ano yung degrees of freedom natin kanina? 7. So, 7. I-trace lang natin. So, ang ating t-value ay 2.3
2.365. Okay? Tandaan nyo yung value na yun. Lilista na natin dun. 2.365. So, lagay natin dito muna sa tabi. T-tab. Yan. Pwede rin sabihin T-critical. Kasi yun yung ibang term sa ibang books. So, 3.365. Okay? Okay. May mean na tayo, may standard deviation tayo, may n tayo. So, makukompute na natin yung confidence interval. So, mean is 16.88275 plus or minus. Standard deviation is 0.07939 times 2.365 divided by the square root of 8. So, ayan. Dapat ang makuha niyong number dito ay 0.06639%. Since yung mga value ay naka-percent, no? So, yan siya yung CI nyo. Pero di pa yun yung final answer. Ang pinaka-final answer dyan ay yung 95% CI is equal to yung ating mean, 6.88 to ilang decimal to 5, no? 275 plus or minus 0.06639%. So, yan yung ating final. So, ang ibig sabihin yan, kung i-assess natin yan, yung endpoints natin, or yung value kung saan naglalaro yung ating totoong mean, nabanggit ko sa inyo last time, ay between 16.8164. Kung gagawin natin siyang 4 decimal place, sige, wait lang, gawin natin siyang 4 decimal place. Round off na natin. Okay. Ito ay 8828. Tapos ito ay 0.0664. Maglalaro siya between 16.8164 to 16.9491. Ibig sabihin, pag 95% nung lahat nung pag pinarform mo siya ng paulit-ulit, 95% ng data na makukuha mo maglalaro dito sa value na to. Ibig sabihin, yung value ng mean na makukuha mo, no? So, ano yung pangalawang tanong dun sa ating sabi na, ano daw ang ibig sabihin ng confidence interval na no mean, no? So, ang important, lagay natin dito, interpretation. This confidence interval is the uncertainty of the mean. Kasi diba yung mean naman yung kinuha natin. Tapos, ito yung binanggit ko kanina. If you repeat the whole experiment many times, approximately 95% of the computed intervals would contain the true mean chromium percent chromium. Yan, ganyan maglagay ng interpretation. So, this confidence interval is the uncertainty of the mean. If you repeat the whole experiment many times, approximately 95% of the computed intervals would contain the true mean percent chromium. Kung ano man yung determine. Okay? Hope na gets nyo siya.
Okay, number 3. So, to test a spectrophotometer for its accuracy, so tinatest natin accuracy ng isang instrument, a solution of 60.06 ppm, potassium dichromate in 5.0 millimolar sulfuric acid is prepared and analyzed. So, nag-prepare daw ng solution of potassium dichromate in sulfuric acid. This solution has a known absorbance of 0.640. So, absorbance, more on sa final week natin to. Sa end of the SEM natin to. Madi-discuss about UVVs ito. So, sabi nito, yung solution daw na yon ay mayroong absorbance na 0.640 at 350 nanometers in a 1.0 centimeter cell, or basta yung cell lalagyan ng solution, when using a 5.0 millimolar sulfuric acid as reagent blank. So, several aliquots of the solution are analyzed with the following results. So, kumuha ng mga portion or aliquot nung pinipare na sample. So, kumuha at saka niread ulit sa spectrophotometer or UV spectrometer. So, ito yung mga nakuha data. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na data. Sabi dito, determine whether there is a significant difference between the experimental mean and the expected value. So, ano yung expected value ulit natin? Yung 0.640. So, i-compare natin yun versus sa ating experimental mean. So, balik tayo dito. So, punta tayo dito sa pangatlong dataset. So, ganun ulit. Prepare ko na yung data to save some time. So, meron tayo dito nung expected absorbance. Yan. Ito rin yung symbol na mu, not. Tapos, ito yung mga measured values natin. And then, ang ating N ay 7 measurements. Ang ating degrees of freedom ay 6. Okay? So, hopefully by this time nakukuha nyo na yung flow, no? Tapos, and ulit, kinuha ko na dito yung mean, tsaka standard deviation. Naka-ready na ulit. So, kung babalikan natin yung formula ng T, value ng T. So, balikan natin yung sa dito. So, umpisa yun. Hindi, dito pala. So, balikan natin siya. So, ito siya. Sabi dito, di ba may tatlong case kasi siya. So, una, pwede na tayo mag-test kapag yung merong accepted value. Alam natin yung accepted value. Pangalawa, kapag kino-compare yung mean ng dalawang magkaibang method used on the same sample. Tapos pangatlo, comparing the means of dalawang magkaibang method used in 2 or more samples. Okay? So, yung case na yun, yung sa problem, meron tayong expected value ng absorbance. So, meron tayong acceptable value. No? Based dun sa problem. So, ito yung i-adapt natin na formula ngayon. Okay? So, balik na tayo dito. So, sinulat ko naman na yung formula. So, kapag finalo natin yung formula, given naman na yung mga values na kailangan natin. So, the mean is 0.6390 minus yung expected natin. So, alas magkalapit lang, no? Times yung fraction ng square root of yung n natin over standard deviation, which is 0.000815. Okay? Dapat ang makuha natin na calculated value ng T ay 3.24. Negative 3.24. Okay? So, yan yung T. Lagyan natin dito. Ito yung T. So, yan dito naman na. T calculated. Ibabox ko na lang. T calculated. So, i-box nyo yung mga sagot nyo, no? Ngayon, hahanapin natin ngayon yung T-tab or T-critical. Pero balikan mo natin yung problem kasi alamin natin yung confidence level. Nakalagay dito na alpha ay 0.01. So, pag 0.05, 95% confidence level tayo. Kapag 0.01,
So, 99% confidence level ang gagamitin natin. So, balik tayo dun sa table ng T natin. So, sa 99 tayo titingin. 99. Burahin ko muna kaya yung nauna. No? Burahin muna natin. So, tingin tayo sa 99. Tapos, ano ang ating N? 7. Pero, ang ating degrees of freedom ay 6. So, yan. 3 point. Ito ang ating T-critical or T-tab. T-table. 3.707. So, balik tayo dito. Ang ating T-tab ay 3.707. Ngayon, i-compare ngayon natin siya. So, T-calc, which is negative 3. Wait lang. Sige, itapat ko na lang para negative 3.24. Ang ating T-table or T-critical ay, so i-assess natin, ano siya? Less than siya, no? So, less than siya. So, ano sabi pag less than daw yung calculated sa tab? Sabi dito, if less than, the methods are not significantly different. Sabi dito. So, balik tayo dito. So, lalagay natin ngayon. Dito naman sa kinukumpara natin yung mean, no? Experimental mean. Hindi naman yung method. Kumbaga, pwede natin sabihin na the experimental mean is not significantly different from the expected absorbance at lagay nyo yung confidence ninyo alpha equals 0.01. 99% confidence. Dapat nilalagay ito guys kasi para malinaw siya. Kasi kung titingnan nyo yan, kunwari, hindi nyo dineclare yung sa decision nyo, no? Ito, hindi nyo dineclare. Pag in-assume na 0.05 lang yung alpha nyo, makikita nyo dun sa T-table, no? At 95. Though less than pa rin naman siya. Ay, may mali ako pala. Dapat absolute value pa rin dapat yung dito sa ating T. So, hindi siya negative dapat. Yan siya. Tanggalin na natin yung negative. So, hindi siya dapat negative. Okay. Absolute value dapat yan. Yan. So, kung titingnan nyo, pag hindi nyo dineclare yan, kung titingnan nyo, balikan natin yung T-table, no? Kapag in-assume nung nagbasa, ito yung T-critical na ginamit mo, 2.447. Magbabaligtad ngayon, no? Side note lang natin, lagay natin dito. Important to declare. First, sa umpisa pa lang ng iyong experiment or research, dapat alam na, magde-decide ka na anong confidence level yung gusto mong i-adapt. Hindi siya baligtad, guys, ha? Huwag niyong gagawin kasi yun. Mali yun na process sa scientific method. Dapat mauunang mag-declare ka anong gusto mong confidence level. Yun ang una mo i-declare. Important to declare first your confidence level sa iyong analysis, ha? For example, if alpha is 0.05, 95% confidence level, theta would be 2.447. Ayun, pag kinumpare mo ngayon ulit yan,
Therefore, T-calc will be greater than T-tab. Hence, the significance test will give different result, which is makaka-apekto sa inyong research, no? Kapag ganun na, pag bumaligtad na, ibig sabihin pala, may significant difference yung experimental mean mo, tsaka yung expected absorbance mo. So, bigla ka ngayon mapapa-investigate imbis na hindi. So, important na i-declare mo muna first. Important to decide or declare. Usually, decision yan, hindi naman declaration. Decision to declare your confidence level. Okay? So, yan. So, next. Yun. So, sa ating pang-apat na problem, tama, no? Pang-apat na. So, propagation of error naman tayo. So, the formula weight, FW, of a gas can be determined using the following form of the ideal gas law. I hope familiar kayo dito sa equation na to na natutunan nyo sa first sem nyo. Where G, and yung formula, no, FW is equal to GRT over PV. Where G is the mass in grams, R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin, P is the pressure in atmosphere, and V is the volume in liters. So, sabi dito, in a typical analysis, the following data are obtained with estimated uncertainties na naka-parenthesis. So, nag-analyze daw ng gas, tapos ito yung mga parameters na nakuha. So, yung R, syempre constant yan. Pero alam ko, na-determine din yan using an experimental apparatus, no? Na-discuss yan sa first sem. Actually, discuss ko din yan sa first year chem. Okay, ito yung mga parameters na na-determine, no? Nakalista naman dyan. Tapos may dalawang question. So, what is the compound's formula weight and its estimated uncertainty? So, may individual uncertainty ka nitong grams, R, T, V, B. Pero wala ka ng uncertainty na FW, formula weight. So, yun yung aalamin natin. Plus yung formula weight mismo. No? Tapos sabi dito sa B, to which variable should you direct your attention if you wish to improve the uncertainty in the compound's molecular weight? Ano daw yung parameters dyan na pwede mong bigyan ng attention or kailangan mo bigyan ng attention para mas ma-improve yung uncertainty. So, let's go. So, ito siya. So, data natin. So, tingnan natin yung formula, no? Yung formula, ano ba ang mga processes na nangyayari dito? So, makikita nyo dito, no? Merong multiplication processes at saka division. Yan yung mga calculation na present dito sa ating formula. So, ito yung mga given natin. May kanya-kanya uncertainty. Tsaka yung value mismo. So, first na step natin is compute yung formula weight. So, yan. Sa-substitute nyo lang naman sa formula yung given. Ito yung G. Ito yung R. Ito yung T. Yan. Nilinaw ko lang dyan para makita nyo. Ito yung pressure. Ito yung volume. Okay? Okay. Dapat ang kakalabasan yan ay 15.95 grams per mole. So, yan ang FW nyo. Pero wala pang uncertainty. Okay? So, dito papasok yung propagation of uncertainty. So, naalala nyo, no? May table ako pinakita sa inyo doon. Actually, mas updated yung nasa Harvey, no? Kumpara dito sa nakuha ko dito sa PowerPoint nila dati. Yan, mas marami pa dun sa Harvey kung ma-check nyo. So, same naman dun sa example, mini example natin. So, multiplication or division. So, paano daw makukuha yung absolute uncertainty or standard deviation of y? So, ito makikita nyo dito sa dito. Yan. So, ganyan dapat yung gagawin natin. So,
paano nga ba yun gagawin? Kasi medyo complicated pag tinignan lang yung equation, no? So, ito siya. So, sinubstitute lang natin, no? Yung mga values. So, uncertainty of... I-highlight natin. So, ito yung uncertainty ng formula weight, which is yung hinahanap natin. Tapos, meron tayo ditong formula weight sa baba, which is nakuha na natin, which is ito. Okay? Tapos, square root daw ng isa-isang relative uncertainty ng bawat parameters. So, paano kaya yung kinukuha, no? So, halimbawa, ito yung relative uncertainty sa weight or sa grams. Ito yung sa R. Ito yung sa T. Ito yung sa P. Tapos, ito yung sa V. Yan yung mga relative uncertainty, no? So, isa-isayin natin. Ando ko muna. So, punta tayo dito sa baba. So, yan. May given, di ba, kanina ng mga uncertainty. Naka-parenthesis. Halimbawa, sa grams. Yung value niya, 0.0118. Tama, ito. Yan. Hina-hover ko lang yung highlighter. 0.118 yung value. Ang uncertainty niya ay 0.002. Okay? So, bababa tayo ulit dito. So, susundin lang natin yung formula. Nasa taas yung uncertainty. Ito. Then, nasa baba, divided by the value. Okay, I hope nasundan nyo siya. So, dapat ang makukuha nyo dyan, pag dinivide nyo yung uncertainty sa kanyang value, ay ito. Okay? So, ganun din sa R, sa T, sa P, tsaka sa V. Kukunin nyo yung mga yan. Yan yung relative uncertainty na tinatawag. Yan yung relative uncertainty na tinatawag. Okay? Ngayon, babalik ngayon tayo sa kabuuan ng formula. Yan. So, yung mga relative uncertainty, input nyo yan dito, 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 tsaka dito. Okay? So, balik tayo sa absolute uncertainty na dito sa baba yan. Para madali. So, isulat nyo lang ulit. Uncertainty in FW over FW is equal to the square root of yung summation ng inyong mga relative uncertainties. Okay? So, makikita nyo na yung mga values. Ito siya. So, ito siya. Ay, hindi pa na nabuo yung yung arrow. Sige, kulay blue na lang. Ito siya. So, ito siya. Yan lang yun. Isa-isa lang yun. So, ayan yun. Kinuha lang isa-isa. Tapos, in-square siya sa loob ng square root. So, yan. Naka-square pa yan. So, pag inan yun sa calculator nyo, direct, lang sa calculator nyo, dire-diretso lang. Make sure nyo lang yung square ay maayos. Tapos, yung square root talaga nakapaloob lahat. Under the square root. Ang dapat makukuha nyo na value dyan ay 0.0271. Yun pala, pag may mga values dito sa mga computation natin, tapos may mali, i-correct nyo ako guys para ma-discuss natin sa face-to-face session natin. Dapat ang makukuha nyo dyan ay, ayun pala, after, ayan na, na-complete na to, i-multiply ngayon natin siya sa formula weight na nakuha natin kanina sa umpisa, which is 15.95. Kasi, parang ito, ililipat nyo lang dito. Okay, nakita nyo ba yung in-highlight ko? Ito, mag-cross multiply lang. I-isolate lang natin to si relative uncertainty for, absolute uncertainty for formula weight. I-isolate lang natin siya. Kaya napunta siya dito sa side na to. So, yan siya, 15.95 times 0.0271. Dapat ang makuha nyo absolute uncertainty ay 0.43 grams per mole. Okay? So, yan na yung absolute uncertainty. 0.43 grams per mole. Okay ka na dito. Yan na lang. So, sabi dito, which variable to improve? So, we look at our relative uncertainties. So, balikan natin yung relative uncertainties, which is ito. So, titignan nyo lang naman dyan. Alin yung may pinakamalaking relative uncertainty? So,
Pansin nyo, ito, pinakamalaki uncertainty, relative uncertainty, plus kay, ito, kay grams, sa weight. So, sa volume daw, tsaka sa weight ng sample, no? So, paano natin sasagutin yung which variable to improve? So, lagyan natin dito. The largest relative uncertainty is mu v over v, which is equal to 0.02 or 2%. 2% yan pag ginawa yung percent. Next is the mass or yung grams. Ug over g, which is i-percent ko na, ang dalagay ko na, 1.0.0169 or 1.7%. Period. Tapos, pwede maglagay dyan. So, we need to improve volume first by using better volumetric techniques. Para kasi dun sa pagkuha ng sample, di maganda. Tapos, then improve mass. Ganun din. Baka mamaya yung mga pagtimbang ng sample, mga iba't iba pang factors, no? So, yan lang yung sagot sa number 4, no? So, I hope na-appreciate yung propagation uncertainty. Tsaka, ang galing, no? Nakikita natin ano yung nakaka-contribute ng malaki doon sa ating error or sa uncertainty. Hindi error, uncertainty. Kaiba pala yung error sa uncertainty. Okay? Okay. Our second to the last problem. So, ito yung next. 10 laboratories were asked to determine the concentration of an analyte A. So, meron 10 laboratory na may inutusan mag-determine ng analyte A yung concentration nun. Using in 3 standard test samples. So, may standard samples, 3 siya, 3 klase. So, sinuri yun ng bawat laboratory. The following are the results in parts per million. So, ito yung mga results na nakuha nila per sample. Tapos kada laboratory. Ang tanong sa atin, determine if there are any potential outliers in sample 1, sample 2, or sample 3 at a significance level of 0.05 alpha. Huh? Okay, so ano approach natin dyan? So, outliers, so itetest natin yung data natin for outliers. So, dito gagamit tayo ng tinatawag na Q-test or Dixon's Q-test. So, usually ginagamit yan kapag yung samples mo nag-rate siya 3 hanggang 30 readings, no? So, yung iba sa future, tingnan natin kung madi-discuss natin pa. So, typically dito muna tayo mag-stick sa Dixon's Q-test. So, kung babalik tayo ngayon sa ating Q-tab, itong Q-tab hindi ko napakita sa inyo sa class, no? Pero pwede siyang i-search online. Pero bibigay ko naman to sa exam if ever. So, critical values for Q-test of a single outlier. So, hanggang 10 lang yung nakalista kasi dun. So, pwede pa na-extend. So, titingin tayo sa 95% confidence level or 0.05 alpha. Tapos, ang number of readings natin ay 10. So, iti-trace natin. So, ito siya. 0.466 ang ating Q critical or Q tab na lang. Okay? So, itetest ngayon natin yung highest, lowest, second to the highest, tsaka bago mag-highest na value. So, ito yung instruction or guide. For each sample group, sort muna yung mga samples and compute the following. So, meron dito Q low. So, X2
x2 minus x1 over xn minus x1. Then sa q high, meron xn minus 1. Then all over xn minus x sub 1. So, ano yung mga x na yun? So, kailangan nyo i-sort manual. Hindi ko na pinakita dito. No? Kailangan nyo i-sort yung data nyo from lowest to highest. So, upon sorting, ito yung nakuha ko na values. So, si x1 yung lowest value, x2 is yung next to the lowest value. So, second value. Yung xn yung highest value natin. And yung x sub n minus 1 yung second to the highest. Tama ba? Or basta yung bago mag-highest value. Okay? So, yan. Kukunin nyo lang yan, tapos i-substitute nyo na sa formula. Then, i-compare natin siya sa Q tab natin. Itong dalawa na to. So, Q low. So, investigate dito yung lowest value, no? So, formula lang. Sundan lang natin yung formula. Which is ito. Dapat ang makukuha nyo dito ay 0.111. Then dito ay 0.056. So, i-compare nyo siya sa Q tab, which is 0.466. 0.466. Ito ay less than, no? Ito rin ay less than. Therefore, no outliers in sample. Ibig sabihin yung mga reading ng mga laboratory ay approved. Sample 1. No outliers in sample 1. Walang outlier din sa sample laboratory. No? Okay yung mga reading nila. So, ganun lang. So, yung dyan lang makikita yun kung paano siya ma-determine kung may outlier man or wala. Okay. Ito na pala. No? So, burin ko na to. So, kinumpare naman na natin dito sa part na to. Yan. Okay? Wait lang. Ayusin ko lang tong part na to. Yan. Tapos, lakihan natin ng konti. Yan. Okay? Sa sample to naman, ganun lang ulit, guys. Ang gagawin. So, do the same. Identify, sort, and identify yung mga values na to. Dapat ang makuha nyo dito ay 0.462 and 0.231. So, yung lowest value tsaka highest value lang naman yung titignan dito. So, lowest value daw is 12.9. Tapos, highest value yung 14.2. Tama, no? So, ganun ulit. Compare ulit sa ating Q tab. Dito ko na nalalagay ulit. Mas madali siya makita kasi. .462 to 466. Oh, medyo magkalapit, no? So, less than pa din. Ito, less than talaga siya. Sige, mamaya may ano ko sa inyo dyan. Sobrahin ko lang to. Tapos, ayan ko lang ito. Makuha ko kaya. Hindi ano. Ayun, naputo na isa. Anyway. Ayan siya. Wait lang. Sorry. Kung makikita nyo ngayon dito si 12.9, i-highlight ko yung mga kino-compare na value, no? Si 21.3, yung Q low is 21.3, Q high is 23.1. Dito is si 12.9, tsaka si 14.2. Okay? Yun yung mga value na kino-compare dyan. So, makikita ito si 462. Though outlier siya, makikita yung nasa borderline na siya, no? So, dyan makikita yung performance ng laboratory. Medyo kailangan nilang tignan saan silang part ng analysis nagkukulang or something may kailangan i-improve yan. So, dito rin nakikita yung mga performance test ng mga laboratory, ganun, analysis ng ganito sa isang sample. So, lahat ng laboratory from
different parts of the country, parang sumasali sa mga performance test. Tapos ganito yung ginagawa, ina-analyze yung mga data nila. So, this is one way to check yung performance ng iyong laboratory. So, sa sample 2, lagay ko pa din dito. Ay, pangit. No outliers in sample 2. But 12.9. Anong laboratory kaya yung 12.9? 12.9 lab number 9. Pero sa totoong buhay, hindi na pinapalam yung lab number. Near border. Yan siya. So, yung pangatlo, ganun din. Alamin lang natin ulit yung values nito. 0.0625. 0.0625. So, pares lang. So, hopefully nagigets nyo siya, yung formula. Madali lang naman. Kailangan nyo lang alamin yung highest value, lowest value, next to the lowest, tsaka before the highest value. So, ganoon lang ulit ito. Takihan ko lang ulit. Para pumantay dun sa iba. Siya na malaki. Ayan siya. Tapos, Q-tab 0.466. So, alam niyo na, obvious na yung sagot dito, no? Less than the Q-tab natin. So, no outliers ulit. In sample 3. So, okay. Walang outliers. Tandaan nyo, ito ay mayroong declared na ulit na confidence level, no? 95%. So, yun. Halimbawa, dito, pag nag 99% ka, ay naku, bagsak na yun si lab 9. Kasi yung taas. Lagpas na siya sa sa 0.412. Halimbawa, ito yung Q-tab, no? Pag 99%. So, nagigets nyo yung sa confidence level, no? Kailangan mauna munang i-decide yun bago mag-proceed sa lahat ng statistical analysis. Kung anong level ng confidence ka maglalaro or mag-analyze. Okay? Okay, for our last example problems, no? So, basahin ko. Gax and Ferraroli reported a new method for monitoring the concentration of sulfur dioxide in the air. They compared their method with the standard method by sampling and analyzing urban air from a single location. Sa isang location, same sample, dalawang magkaibang method, no? Isang standard, isang new method. Air samples were collected by drawing air through a collection solution for 6 minutes. So, 6 minutes ko nalagay yung air samples, tapos ito yung mga data na nakuha nila. So, ang data ay sulfur dioxide concentrations reported in microliters per cubic meter. Microliters per cubic meter. So, meron sa standard method tsaka sa new method. So, ang goal dito is kung okay ba yung new method na na-develop ni Gax tsaka ni Ferraroli versus the standard method na ginagawa. So, ito, using an appropriate statistical test, determine whether there is any significant difference between the standard and new methods at alpha is equal to 0.05 or 95% confidence level. So, meron tayong dalawang method, i-compare kung may difference ba yung nakuwang data. Okay. So, yan. Hindi ko na kayo pinahirapan. Pero maganda i-practice nito. So, balikan ko muna yung sa t-test, no? So, kanina ginawa natin yung isang case. Yung meron tayong known value or accepted value, ito. So, dito naman, I think, ito yung case na itong pangatlo, no? Meron tayong dalawang method na may dalawang set ng data. Tapos, merong marami
sets ng samples. Mayroong different sets of samples na in-analyze, no? So, etong pangatlo, so gagamit tayo dito ng paired t-test na tinatawag. Ito yan. So, yan yun. Paired t-test is, mamaya explain ko dito sa ating notes. So, makikita nyo din sa formula, no? Merong D tsaka D bar, no? Ito, D tsaka D bar na pala yun dito. Wala pang D. Ito, DI. Yan yung D. Tapos D bar. Tapos meron din standard deviation ng D. So, ito yung mga yan. Makikita natin dito yan. So, ang unang step ay let D be new method minus standard method readings. So, individual readings yan. Pwede kong lagay dito DI. So, ito yung mga DI natin. So, D1, D2, D3, D4, D5, D6. So, yun yung mga DI. So, ibig sabihin, new method minus standard method. Yan. Not the other way around. Okay? So, kino-compare natin sa known method. So, pag minus nyo, kaya may mga negative, no? Na value. So, 0.08, negative 1.69, negative 1.96, and so on. Ngayon, pag nakuha nyo na yung value na yun, kukunin nyo yung mean ng mga ito. So, ang nakuha ang mean ay ito. So, same. Standard deviation, yun yung SD bar. Na nakita nyo doon. Lagay na lang natin ba ng SD bar kasi yun yung na-introduce ko sa inyo. So, ang SD nyan ay 1.741. Number of readings, 7. Degrees of freedom natin ay 6. 7 minus 1. So, yan. Hopefully, na-master nyo itong part na to dito. Sa part na to. Ayan. So, sundan lang natin yung formula, no? So, ating mean ay negative 0.350 divided by standard deviation times the square root of 7. So, dali lang siya, no? Dapat ang makuha niyong sagot dyan ay negative 1.19. Tama ba? Baka mamaya mali ako. Wait lang. Mali ata. Negative 0.532. Yan yung ating T calculated. So, yan. Pax lang natin. T calculated. Then, punta ngayon tayo sa ating table. T-table. Balik tayo sa T-table natin. So, 95% confidence level tayo, no? Burahin ko muna. Yung buti na bubura pa. Hindi ko na save. So, okay. Anong N natin? 7, no? Degrees of freedom ay 6. So, ito siya. 95%. So, yan. So, ibig sabihin, ito ang ating T-table or tama, T-table. 2.447. So, lagay ko dito ay 2.447. So, absolute value na ulit pala ito. Nakakalimutan ko lagi. Basta kinukompute nyo yung T, dapat naka-absolute value siya. Kasi wala naman talagang value na negative dun sa ating T-table. Lahat positive. Okay? So, let's compare T-calc, T-table. Ito ay 0.532. Ito ay 2.447. Less than or equal? Less than or equal or greater than. So, anong decision natin dyan or ano ang ating interpretation? Therefore, there is no significant difference between the standard and new method at alpha 0.05. The methods
are comparable. Yan. Yan lang. Ganyan lang kadali. Yun, guys. So, may yung mga table naman. Madali naman yan. Binibigay naman yan pag exam. Para makita nyo yun. Ang mahalaga malaman nyo kung paano kunin yung value dun sa table. T-table. Okay? So, hopefully, no, naiintindihan nyo ito. Mas naiintindihan nyo about measurements. Measurements, errors, uncertainties, significance testing, yan. Sa problem solving na to. Yun lang. I think that's the last problem. And yun. If magkaroon kayo ng questions, feel free to ask me sa ating face-to-face session para ma-clarify natin yung mga confusion nyo. Next topic natin is about chemical equilibria, part 1, sa ating next online session next week. Okay, thank you so much, guys.